Sa dami ng mga scams at mga promotional videos sa internet ngayon, hindi talaga minsan maiiwasan na maloko ng mga masasamang loob online. Subalit ibang usapan niya kung voluntaryo na ito at ginawa ng libangan. To the point na naging bisyo na at obsesyon ang pagpapadala ng pera sa mga taong nakikilala online. Sa temang ito, iikot ang kasong ating pag-uusapan sa video na ito. Samahan niyo ako at ating balikan ang kasong ito ni Grant Amato at kung paano niya pinatay ang kanyang buong pamilya para sa isang babae na nakilala niya online. Ipinanganak si Grant Amato noong May 20, 1989 sa Chulota, Florida. Ang kanyang inang si Margaret ay isang nurse habang ang kanyang ama naman na si Chad ay nagtatrabaho din sa medical field. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na nagngangalang Cody. Lumaki si Grant na napakaalwa ng buhay. Dahil may maayos na trabaho ang kanyang mga magulang, naging napaka-komportable ng buhay nilang magkapatid. Mayroon silang malaking bahay, may sariling kwarto at palaging may pagkain sa hapagkainan. Habang lumalaki, sobrang naging malapit ni Grant sa kanyang kapatid na si Cody. Halos hindi sila mapaghiwalay. Ayon kay Grant, ang kapatid niya na si Cody ang isa sa pinaka-importanting tao sa kanyang buhay. Siya ang kanyang best friend at soulmate. Nang tumuntong ng high school, parehas na nag-aral ang magkapatid sa Timber Creek High School sa Orlando. Naging parte din sila ng weightlifting team ng paaralan. Maraming pangarap ang magkapatid na magkasama. Pinlano nilang pag-retirein ang kanilang mga magulang sa Tennessee. Sila namang magkapatid ang mag-aalaga ng kanilang bahay sa Florida. Pinlano din nila na bumili ng magkaparehas na BMW na sasakyan. Nang tumuntong ng kolehiyo, sinundan ng magkapatid ang yapak ng kanilang mga magulang. Nakagraduate si Cody sa pharmacy school at naging respetadong clinical pharmacist sa isang Orlando hospital. Si Grant naman ay nakapagtapos ng nursing at naging isang registered nurse katulad ng kanyang ina. Pero hindi pa doon tumigil ang mga pangarap ni Grant. Nag-enroll siya sa isang nurse anesthetic school upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Subalit hindi umayon sa kanya ang kapalaran. Hindi niya kinaya ang academic pressure kaya't hindi niya natapos ang nasabing kurso na lubhang nakaapekto sa moral at pride ng binata. Sa kabila ng pagkabigong ito, nakakuha pa rin siya ng trabaho bilang isang nurse sa Advent School Orlando. Subalit tuluyang gumuho ang lahat nang maaresto siya dahil sa pagnanakaw ng propofol, isang malakas na sedative at maling pag-administer ng gamot sa mga pasyente. Ayon kay Grant, nagawa niya lamang iyon dahil naaawa siya sa mga pasyente. Hindi di umano kinakaya ng pain reliever na ibinibigay ng ospital ang sakit na kanilang pinagdadaanan. Kaya't nagdesisyon siyang bigyan ang mga ito ng mas mataas na dosage ng gamot. Matapos namang reviewin ng Florida State Prosecution ang kanyang kaso, nagdesisyon sila na huwag nang kasuhan si Grant at eventually ay isinarado na rin ang kaso. Ngunit ng puntong ito, natanggal na siya sa trabaho kaya't napilitan siyang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit na ganoon ang nangyari, hindi siya sinukuan ng kanyang pamilya. Para kina Chad at Margaret, maaaring nagkamali si Grant, ngunit hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang buhay. Subalit masyadong apektado si Grant sa mga hamong iyon sa kanyang buhay at karera. Hindi niya rin matanggap na talagang naungusan na siya ng kapatid na si Cody. Dahil sa mga isiping ito, nahulog si Grant sa depresyon at mas pinili na lamang na ubusin ang kanyang oras sa pag-i-internet sa kanyang kwarto. Dahil wala nang mukhang maiharap sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan, naisip na lamang ni Grant na maging isang video game streamer. Kung magagawa niya iyon, kikita siya ng pera na hindi na niya kailangan pang lumabas ng kanyang kwarto. Para masuportahan si Grant at matulungang itaas muli ang kanyang moral, pinondohan ng kanyang kapatid at mga magulang ang kanyang Twitch video game setup. Ibinili siya ng mga ito ng top-tier gaming PC, dual monitors, high-end quality microphone, webcam, at mga professional lighting equipment.
Sa kabila ng lahat ng suporta ng kanyang pamilya, parang hindi pa rin ito sapat kay Grant. Desidido talaga siyang sirain ang kanyang buhay. Sa halip na trabahuhin ang kanyang online career, ginamit niya ang kanyang high-end setup upang i-project sa online world na siya ay isang mayaman at carefree na digital content creator. Dito na nag-cruise ang landas ni Grant at ng cam model na si Sylvia Venceslavova. Habang nagbabrowse sa internet, napadpad siya sa website na MyFreeCams at napasok siya sa chatroom ng modelo. Si Sylvia ay nagmula sa Bulgaria at isa siyang cam model o performer sa platform na MyFreeCams na mayroong global audience. Ang platform na ito ay isang adult entertainment website kung saan nakakapag-perform ang mga modelo sa harap ng kanilang audience ng live. Ngunit katulad ng ibang platforms, ma-unlock lamang ng mga users ang mas interactive, mas private, at mas mahalin na performance kung magbabayad sila ng mas malaking halaga. Katulad ng sa TikTok at Facebook, nakabase ang kita ng mga modelong ito sa tips, sa premium pay, at kung anong extra ang gustong ibigay sa kanila ng kanilang mga parokyano. Ngunit lahat ng ito ay trabaho lamang at isang paraan ng pagkakakitaan para sa modelong si Sylvie. Unang kita pa lamang, nabighani na agad si Grant sa kagandahan ng modelo. Halos mabaliw ito, makuha lamang ang buong atensyon ng dalaga. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nilamon ni Sylvie ang buong mundo ni Grant. Katulad ng nabanggit kanina, sa mga webcam platforms, nagbo-broadcast ang mga modelo ng libre sa mga chatroom. Pero kung gusto mo ng direct interaction o gusto mo ng mas private na session, kailangan mong bayaran ang kanilang oras. At ganoon nga ang ginawa ni Grant. Binayaran niya ang oras ni Sylvie at kahit wala namang trabaho, gabi-gabi itong gumagastos ng halos $2,400 hanggang $5,000 sa pagbili ng mga tokens. Ginamit niya ang mga tokens na ito upang ma-dominate ang chatroom ni Sylvie at para ma-outbid lahat ng nanonood sa live. Ginawa niya ito para masiguro na siya lamang ang kakausapin nito buong gabi. Nag-escalate pa ang lahat sa mga private shows na mas malaki ang bayad. Nagbayad din si Grant ng mas malaking extra upang mailipat ang usapan nila sa Skype nang sa ganon ay makapag-video call silang dalawa. Pinadalhan niya rin si Sylvie ng mga designer at mga sexing damit, mamahaling mga lingeries, mamahaling mga laruan, at mga electronic devices. Bukod sa mga tokens, napakaraming beses din na pinadalhan ni Grant ng financial support si Sylvie sa Bulgaria. Halos pumalo ng $210,000 o kulang-kulang 13 million pesos ang perang nasunog ni Grant sa babaeng ito. Ngunit ang pinakamasakit dito, lahat ng perang ito ay ninakaw ni Grant sa kanyang kapatid na si Cody at sa kanyang mga magulang. Hindi rin nagtagal, nalaman naman ng ama nilang si Chad na sinimot din ni Grant ang retirement savings nilang mag-asawa. Nakatanggap din si Chad ng notice mula sa bangko at sinasabing nakasangla ang kanilang bahay sa halagang $65,000. Lumalabas na pineke ni Grant ang pirma ng kanyang mga magulang upang maisangla ang kanilang bahay. At katulad nga ng nabanggit kanina, lahat ng perang ito ay nasunog niya sa babaeng si Sylvie. Nang malaman ito ng kapatid at magulang ni Grant, dito na nila sa pilitang pinabuksan ang computer nito upang malaman kung saan napunta ang pera. Nakita nila na karamihan ng perang ninakaw nito ay napunta sa MyFreeCams token papunta nga sa modelong si Sylvie. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin siya sinukuan ng kanyang pamilya. Sa halip na palayasin, binigyan nila ito ng ultimatum.
Ipinasok din nila si Grant sa isang 60-day internet and sex addiction rehab clinic noong December 2018. Binayaran nila ang rehabilitation na ito ng $15,000. Ayon sa kapatid na si Cody, nang puntong iyon ay natatakot na siya para sa kapatid dahil parang nababaliw na ito. At kung hindi magagamot ang adiksyon nito, ay baka makapatay ito ng tao. Subalit na mga puntong ito, masyado nang nakonsume ni Sylvie ang buong realidad ni Grant. Sa halip na tapusin ang rehabilitasyon, 2 linggo lamang itong sumipot sa mga sessions. Dito na napuno ang ama nilang si Chad. Para masigurong hindi na uulit ang anak, gumawa ito ng kontrata kung saan nakasulat lahat ng kondisyones nilang mag-asawa. Ang unang kondisyon ay 0 contact sa modelong si Sylvie, na kailangan nitong putulin lahat ng komunikasyon sa babaeng iyon. Hindi rin siya pwedeng mag-login sa kanyang MyFreeCams account, Skype, Twitter o kahit na ano pang messaging application. Kung susuwayin niya ang mga kondisyon sa kontrata, ay palalayasin siya sa kanilang bahay at kakasuhan din siya ng kanyang ama dahil sa pagnanakaw. Sa pilitang pinirmahan ni Grant ang kontrata para matahimik na ang kanyang ama. Pero ang totoo ay wala talaga siyang balak na putulin ang koneksyon niya sa babaeng minamahal. Makalipas lamang ang 1 linggo, muling kinontak ni Grant si Sylvie. Nalaman ito ni Chad at dito na naubos ang PC niya sa anak. Inimpake niya lahat ng damit ni Grant at binigyan lamang ng hanggang umaga kinabukasan upang umalis ng kanilang bahay. Ngunit walang balak na umalis ng bahay na iyon si Grant. Handa siyang patayin ang kahit na sino, huwag lang mawala ng access sa modelo. Sa halip na umalis ng bahay, kumuha siya ng 9mm na baril at noon ngang madaling araw ng January 25, pinatay ni Grant ang buo niyang pamilya. Una ang kanyang ina, isinunod naman niya ang kanyang ama, at pagkatapos ay ang kapatid niya na si Cody. Matapos ang pamamaslang, umalis na ng bahay si Grant at saka mabilis na nag-login sa kanyang MyFreeCams account upang kontakin si Sylvie. Nang sumapit ang January 26, nag-alala na ang mga katrabaho ni Cody dahil hindi nila ito makontak. Sa loob ng 5 taong pagtatrabaho sa Orlando Regional Medical Center, hindi ito ni minsang umabsent o na-late man lamang sa trabaho. Napaka-responsive din ito sa tuwing kokontakin nila ito sa telepono o sa messenger. Ngunit nang nakalipas na araw, wala silang nakuhang sagot mula sa katrabaho. Pamilyar din sila sa pinagdadaanan ng pamilya ni Cody na mga panahong iyon, kaya't minabuti nilang humingi na ng tulong sa mga pulis. Nag-request sila na magsagawa ng wellness check para sa pamilya ni Cody. Nang dumating sa bahay ng Amato family, dito na tumambad sa mga pulis ang labi ng 3 tao na naliligo sa sarili nilang dugo. Base sa estado ng mga labi, ilang araw nang patay ang mga biktima. Napansin din nila na nakasuot pa ng scrub suit si Cody at nakahandusay malapit sa lamesa kung saan nakapatong ang kanyang lunchbox. Indikasyon na paalis na sana ito papuntang trabaho nang barilin siya ng sospek. Ang una nilang napansin ay walang signs ng forced entry sa bahay ng Amato family. Wala din doon si Grant, kaya't ito ang naging prime suspect sa krimen. Dito na nag-issue ang mga pulis ng BOLO o Be on Lookout Alert sa local enforcement sa buong Central Florida. Natagpuan nila ang sasakyan ni Grant na nakapark sa parking lot ng DoubleTree by Hilton Hotel sa Orlando. Nang mga panahong iyon, hindi pa rin tapos ang investigasyon ng mga pulis at wala pa ring malinaw na ebidensya na magpapatunay na si Grant ang pumaslang sa kanyang pamilya. Kaya't naisama lamang nila ito sa istasyon ng pulis para sa isang interview.
Napilitan silang pakawalan ito isang araw matapos nila itong madakip. Ayon sa testimonya ni Grant, nagkasagutan sila ng kanyang ama at pinalaya siya nito sa kanilang bahay. Iyon di umano ang dahilan kung bakit siya naka-check-in noon sa hotel. Idinagdag din ni Grant na buhay pa ang kanyang ama, ang kanyang ina at kapatid na si Cody nang umalis siya ng kanilang bahay. Na maaari di umanong may ibang tao na galit sa kanyang pamilya at baka ang mga taong iyon ang pumatay sa kanila. Ngunit sabi nga nila, hindi mo mapapaglaruan ng batas, ang sensya at ang teknolohiya. Matapos ang investigasyon ng pulis, napatunayan nila na nagsisinungaling si Grant. Gamit ang automatic highway cameras, tinrack ng mga pulis ang galaw ng kanyang sasakyan at nakita nila na paalis pa lamang siya ng kanilang bahay. Ilang minuto ang nakalipas nang mangyari ang pamamaslang. Nakita din nila na ilang oras matapos ang krimen, nagpunta si Grant sa isang public grocery store parking lot upang i-hijack ang wifi ng grocery store para makapag-send ng message kay Sylvie. Dahil sa mga ebidensyang ito, si Grant ay nakasuhan ng pagpatay sa kanyang buong pamilya. Nagsimula ang trial para kay Grant noong July 2019 sa Seminole County, Florida. Ayon sa prosekusyon, nangyari ang pamamaslang dahil gustong protektahan ni Grant ang isang pantasya na nabuo sa kanyang utak kasama ang babaeng si Sylvie. Idinagdag din ng mga criminal psychologist na nagkaroon si Grant ng severe mental isolation. Hindi rin nakatulong ang sunod-sunod na pagkabulilyaso ng kanyang career at inggit na yumayabong sa karera ng kanyang kapatid na si Cody. Masyado itong naadik sa sales strategy ng kampo ng babaeng si Sylvie na siyang nagtulak kay Grant na magpadala ng pera. Bago makilala ni Grant si Sylvie, wasak na wasak ang imahe nito. Wala siyang maiharap na mukha sa kanyang pamilya at mga kaibigan dahil nga sa kasong naisampa sa kanya. Hindi niya rin natapos ang kurso niya sa Elite Nurse Anesthetic School. Natanggal din siya sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng gamot. Sumailalim din siya sa criminal investigation at sa edad na 29, napilitan siyang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Para siyang isang mabigat na bagay na mabilis na lumulubog sa kumunoy. Gamit ang webcam sa loob ng kanyang kwarto, nakabuo si Grant ng isang bagong persona. Ang Grant na maraming pera, isang sikat at top-tier na video game streamer na kayang bilhin ang buong mundo ni Sylvie. Sa totoong buhay, isang talunan at isang failure ang tingin ng pamilya ni Grant sa kanya. Ngunit sa harap ni Sylvie, isa siyang VIP at lahat ng atensyon nito ay nakatutok lamang sa kanya. Sa harap ni Sylvie, siya ang pinakaimportanteng lalaki sa buong mundo. Siya ang pinakamayaman, pinakagalante at pinakagwapong lalaki. Naadik si Grant sa ganoong pakiramdam at sa kung anong pleasure ang kayang ibigay sa kanya ni Sylvie kapalit na mga tokens na kanyang binibili. Nagkaroon din si Grant ng parasocial delusions ng mga panahong kausap niya ang modelo. Trained ang mga webcam models na ito kung paano nila mabilis na mabibilog ang ulo ng kanilang mga parokyano. Kailangan nilang gawin iyon nang sa ganon ay kumita sila ng mas maraming pera mula sa kanila. At naging sobrang effective nito kay Grant to the point na pinagnakawan at pinatay pa nito ang kanyang buong pamilya. Dumating na din sa punto na delusional na si Grant. Na nira-rationalize niya sa kanyang utak na hindi masama ang pagnanakaw dahil investment niya iyon sa kanyang future marriage kay Sylvie. Ang hindi naintindihan ni Grant ay si Sylvie ay isa lamang cam girl at lahat ng namamagitan sa kanila ay parte lamang ng trabaho na kanyang ginagawa. Matapos ang trial, si Grant Amato ay napatunayang guilty sa pamamaslang sa kanyang buong pamilya. Isinulong ng prosekusyon na mabigyan ito ng parusang kamatayan, ngunit base sa Florida law,
ma-approve lamang ang parusang kamatayan kung magkakaroon ng unanimous decision ang jury. Subalit dahil hindi iyon ang nangyari, nabigyan lamang si Grant ng 3 bilang ng habang buhay na pagkakakulong at hindi rin ito mabibigyan ng tsansang maparol. Sa kasalukuyan, nakapiit si Grant sa Hardy Correctional Institution sa Bowling Green, Florida. Hindi naman nakasuhan ang modelong si Sylvie sa ginawa ni Grant dahil ultimately, hindi naman niya alam na ganoon pala ang ginagawa nito para makapagpadala ng pera sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa Europe pa rin si Sylvie at nagtatrabaho pa rin bilang isang cam girl online. Ngunit hindi pa din dito natatapos ang kalukuhan nitong si Grant Amato. Habang nasa kulungan, nasangkot pa ito sa isang mas malaking kaso na atin namang pag-uusapan sa susunod na video. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.